mo na nga 3 years ago na nagyud ni siya kaning ato ang investment. However, syempre nag-start man gid na dito sa Luzon. So pababa na sa Mindanao. So nami mga kauban pod nga naka 1 year na gyud pod sa pag-apila ni. So ang pinaka head na mo is December 2024 siya nag-start. And then sa amo apong workplace na ami kauban nga nag 1 year na pod. So mo na siya si Sir Luis. So si Sir Luis nag-start ni siya March 27, 2025. So igo lang gid siya nag 1 year. Nag 1 year na gid siya. So nga mag-apil ani nga investment and ang giingon sa iyaha is 30,000. So 30,000 ang minimum nga ato ang pwede ma-invest ani. So pag join ni Sir Luis, dollars manggod ang ato ang gina-trade ani. After mga 2 months kapin naka-withdraw siya. So di ba 30,000 to no iyahang gibutang nag times 2 nahimong 60,000 and then gi-withdraw niya ang iyahang ginansya. Tapos gibili niya ang iyahang kapital nga 30,000. So May 11 na siya nahitabo. And then pagka second withdrawal pod niya, so nag times 10 na pod no ang iyahang 30,000 nga gibilin nahimong 91,000. Gi-withdraw niya ang iyahang ginansya nga 61k and then bilin ang 30k gihapon. So nasundan pa na siya nga withdrawals. Actually kadaghan na gid ni siya naka-withdraw. So wala lang nako napangayo tanan. So mo na siya ang uban niya nga withdrawals. And sa makita ninyo, naa siya ginagmay pud nga withdrawals. So syempre, as someone working sa isa ka government nga institution, ang salary nagi times nga dili siya moabot on time, no? So at least during these moments, ang sa iya hapud no kani siya nga opportunity kani nga investment naghatag sa iya og kumbaga leeway nga kanang at least naa siya kakuhaan og kwarta even if delayed ang iyahang sweldo. So mo pod ni ang nakanindot-an kay after manggod sa imong first withdrawal kanang pwede na gid ka maka-withdraw nga kanang depende sa imong kung pila pud imong i-withdraw ana siya. So 8th withdrawal ni Sir Luis, i-emphasize lang nako ni December 1, 70,000 and then iyahang 9th withdrawal December 24, 87,000. So dako-dako gid kay siya og na paldo tung December 2025. Tapos actually basta kadaghan na gid ni naka-withdraw si Sir Luis, mga tag 100k every 10 days ana siya. And then si Ma'am Bem kauban pud namo ni siya sa workplace. So si Ma'am Bem isa ka nurse and siya ang pinakauna nga giingnan ni Sir Luis. So si Ma'am Bem ano po ni siya very risk taker gyud kung makaingon gyud ko very risk taker tungod kay apil gud siya atong kapa, apil siya ng regen and then syempre daghan kini siya og gina-finansan so other sources of income ba. And then here comes nga syempre ang kapa og regen na close ba yato. Tapos nakakuha gud pud daw siya ato og money pero syempre dili pod tibuok ang iyahang nakuha. So naghapon pud siya lugi ato. So kani murag ang isa sa reason gyud daw nga nung nag-join si Ma'am Bem is naka-feel gyud siya og security. When I say security, secured siya sa kani nga investment kumbaga tungod kay ikaw manggod ang maggunit sa imong own account. So ang kapa o katong regen kadto sila nga mga investments per se are kanang sana padala, 'di ba? So hatag nimo sa katong nagakuan about actually ako naka-appeal pug kuan na before nagpadala ko og 5,000 wa na gyud na balik. So si Ma'am Bem dako-dako to iyaha so kato padala and then wala ka kabalo asa na adto na imong kwarta basta murag after 1 to 2 weeks or
pila ba na ka semana or pila ba na ka adlaw mabalik sa imuha. So kani dili siya ingon ana. Ikaw mismo ang naggunit sa imuhang account, ikaw ang makakita sa imuhang kwarta, and ikaw lang ang pwede maka-withdraw ana. Kay ikaw may nag-create sa imuhang account. So kumbaga sa application kung asa ta naga-trade dito na to makita kung pila ang ato ang asset. So kani makita man ninyo same ani total assets. So makita ninyo ang gi-invest ni Ma'am Bem tong May 11 kay $622. So motuno ana si Ma'am Bem manggod ato nga time katong kay Sir Luis nga sige mo appeal lang ko inig ka withdraw na ka, which is mo to pag withdraw first withdraw ni Sir Luis tong May 11 mo po'y pag-appeal ni Ma'am Bem. And then kani some of her withdrawals lang gid pud kayo ni kay medyo ubay-ubay na pud ning iyahang na withdraw. So si Ma'am Bem nag-start gid siya og withdraw og dako daan. So 87,000 June 22. And then second withdrawal niya August 29 102,000. Then napod siya mga ginagmay and then napod siya kanang dako-dako gid pod. So I remember gid ko January 24 nag-mention siya sa ko nga nag-withdraw daw siya og 74k kay palit siya og katong iPhone 17 Pro Max. So ang sa ako ra pod kay happy pod kayo kuno kay at least sa kaning opportunity syempre no as kung ginikanan naman go daw ka mo gid ni always ang ginaingon sa ako ang mama pod kung ginikanan na ka malahi gid ang imong priorities no. So at least kani daw nga opportunity nakahatag pod kay Ma'am Bemba nga kanang chance or opportunity nga dili siya makafeel og guilt kung kuntahin magpalit siya og butang para pod sa iyahang kaugalingon no. Kay syempre as parents hunaon man gid nimo no nga kung paliton nako ni napakayay enough nga mabilin para sa akong mga anak. So sa iyaha at least daw kani nga opportunity dili gid siya magilty kung napod siya paliton for herself. So na makahappy lang gid pod kay naka-achieve siya og ingon ana. And then si Sir June, so naa siya diri kauban nato ni siya sa Google Meet karon. Si Sir June is partner nako ni siya. So actually dili na mo ni siya kauban sa work pag-introduce sa iya sa kani nga investment. So pero siya ako ang gipapaminaw katong nag-orient si Sir Luis o si Ma'am Beb tungod kay siya naga-personal trade manggod na siya. So meaning kanang siya lang naga-trade siya giya kumbaga. And then as a trader so kabalo siya no nga kanang naay moments gyud nga lisod gyud kay syempre di ka maka-decide kung kinahanglan na ba nimo nga ibaligya or paliton basta daghan ba kay nagbuhatonon no kung trader ka kay mag-analyze pa ka ana og chart and so on and so forth. So ang nakapapush gyud pud sa iya nga mag-join ani nga investment is kanang naka-feel pud siya og security tungod kay 1% lang man sa imuhang asset ang imuhang gina-trade every time. So kung sa kani kung makita ninyo no kaning sa total asset nga nakabutang 546 sa first trade niya ang iyang gi-trade lang ana kay $5 lang. So mo na nga dili gid siya ana ka risky pod. So mo pud to ang nakapapush gid pud sa iya nga mag-join. So ni-appeal siya last year araw ng kalayaan June 12. 30k pud iyang gibutang. And then makahappy lang pud no tungod kay kadaghan ka 7 na ni siya naka-withdraw. So gibutang nako diri tanan ang iyang withdrawals para makita lang pud ninyo. So di ba June siya ni sulod. Ang iyang first withdrawal August. So medyo layo-layo gyud ang iyang gintang sa pagsulod versus sa pag-withdraw. Compare nato kay Ma'am Bem nga si Ma'am Bem mga 6 weeks lang naka-withdraw na. So later makita pud ninyo no or ma-explain pud nako kung
nganong kada tao kumbaga lahi-lahi ang ilahang timeline sa pag-withdraw. So mo na ni, so ang first withdrawal niya is 47,000. So sa iyaha lang pud ani is nabawi na niya no ang iyahang kapital nga 30,000 plus naapagid siya ginansya nga 17,000. At the same time, naa pa siya account. So nagpabili ng iyahang account nga naay 30,000 pud nga sulod. So kumbaga, nothing to lose na siya ani nga stage. So first withdrawal pa lang, bawi na niya gid ang iyahang kapital. And then, second withdrawal niya of October 29, naka-withdraw siya og 129,000. Third withdrawal niya kay February 11, 238,000. Fourth withdrawal, February 21, kani iyang gi-withdrawan na Sorry. 52,000. Sorry. 52,000. Fifth withdrawal, around March 11, 274,000. Sixth withdrawal, March 21, 53,000. And ang pinaka-latest withdrawal niya, seventh withdrawal niya is 451,000. So, kuan naitabo ni April 11. Ayan. So, 451K. So, sa kuan gyud murag kung suma total, mga around 1M na gyud pud ang iyahang na-withdraw. So, makahappy lang pud no kay 30K ra gud iyahang gibutang ani. And then nitubo. At least na siya kakuhaan pud sa if ever naaman siya mga gastuhonon or pag-ipunan ana. So, at least na pud siya kakuhaan. So, syempre ako dili pud ko or wala pud ko nagpapil din no sa iya. So ako ni appeal gid pud ko. Ayan. So ni-appeal ko around August 3, 2025. 30K pud ako ang gibutang. So that time medyo mahal ang dollar. So $513 lang ang ako ang 30K ang equivalent niya. And then thank God gid pud kay katulon ako naka-withdraw. So, sa akong tulo ka withdrawals, mo total na siya of around 175,000. From the 30K nga ako ang gibutang. Okay? So, during investment, once lang gid ka mabutang. Dili na ka pwede or wala gid ko gina-encourage nga mabutang og dukang. So, una, even kami, kanang kung mag-orient me, never man mi nagaingon nga pagbutang magdugang uy. So, diri, even ang CEO, nagaingon din na siya nga once lang gid mo magbutang. And then, syempre, dili man po pwede no nga ako lang po ang magdaog. So, ako ag yung family members, gipa-appeal gid nako sila. Ako ang duha ka tita, ako ang mama, ako ang duha ka ig-agaw, nagipa-appeal nako na sila. So, including kani siya nga tita, sabay gid mig sulod ani niya. So, 30,000 pud iyang gibutang. And then, money ang iyang withdrawals. So, actually, napa ni siya fourth withdrawal nga wala na ko nabutang. Around 200K pud tong iya. Then, akong mama, so nag-withdraw siya, nagbutang siya October 6, so 30,000. And then, kaduha na po na siya naka-withdraw. Wala lang ako nabutang no ang isa. So, 47,000 last December and 49,000 last February. So, si Ate Ganggang, kani siya is sister ni Sir June. So, si Sir June, pagsulod gid niya, giingnan niya sa Ate Ganggang na siya investment kung giapilan. So sa Ate Ganggang pod, because of her past experiences pod, by joining Kappa or Regen, medyo gid siya, alanganin pod. So, wala lang pod ni, kanang murag, sige lang kay, syempre, dili yung pod gid nato pwede pugson ang tao. So, pagkakita na niya sa katong withdrawal nga 129K ni June, dito pa siya ni sulod. So, nagsulod siya November 1. So, makahappy lang po no kay
ang ang iyahang past experiences murag ang para kay Ate Ganggang wala to naghinder sa iya nga mag-appeal ani nga opportunity. So katulo na ni siya actually naka-withdraw. Last withdrawal niya kay around April 18,000 to iyahang na-withdraw. And then, kani i-share lang po na ko, no, ang isa sa mga kauban na mo, si Ma'am Celeste, December 7 siya ni sulod, and ang iyang i-invest ani nga time is 88,000 pesos. So, pag around January 10, so 1 month and 3 days after, naka-withdraw na siya og 111,000 pesos. So, kumbaga, ang iyang 88,000 nga kapital, iyahan ang nabawi, plus na apagyud siya interest nga 22,000. Plus na apagyud siya iyahang own account nga nagapadayon gihapon. So kumbaga, dako jud kaayo ang iyahang nag-gain ani nga interest. Kung i-compare nimo siya nga kung ipatulog lang nimo no ang imong kwarta sa isa ka bank or something, dili gid ingon ana kadako pod ang interest nga motubo sa imong. So imagine na iya 22,000 in a month ang pagtubo sa iyahang kwarta. Now, here are some of our investors. So, makita ninyo, no, na may mga classmates in college or in high school, even mga office mates, colleagues, friends, kana ipa-appeal gid pud na mo na sila. And syempre sa makita ninyo din, no, kani siya, kaning naka flower, medyo medyo taas na iyang edad. So, sa makita ninyo, ni appeal po ni si Tita, actually, mama ni siya ni Sir Luis, and kana ganing mga idara na nangapil ani, meaning, dili gid siya lisod, buhaton ang pag-copy trade. So, kaya diba, ang mga idaran, sa muka naman na sila og daghang mga kubi-kubion, so, dili gid kay na sila techie, so, pag isa si Tita Emmy sa mga proof nga easy lang gid kayo siya buhaton. Okay, so mo ni siya no ang uban sa mga investors wala nga kauban namo. And then mag-proceed na ko sa katong giunsa man natok nganong misaka man ang asset. Okay? So diri sa ato ang investment, ginatry nato og unlock ang financial freedom, no? So ang ato ang company is ang League of Seagull Company. And then ang ato ang platform is ang Riskcoin. Okay? So ang League of Seagull, bali nakig-partner na sila sa Riskcoin. So if you decide to join, mao ni siya ang tulo ka platforms no nga ato ang gamiton. So una is ang Riskcoin. So again, dira ta mag-copy trade. So mag-copy and paste ta og code, dira na to i-paste sa Riskcoin para mo na siya tong katong sa trade na. So dira na to makita ang ato ang asset. After trade, pila gitubo sa ato ang asset, so dira na siya tanan. And then, ang bond chat, kani siya, mo ni siya ang nag-serve as our messenger, as our means of communication. Okay. So, kung may tag means of communication, diri na to kuhaon ang code, no? So, code para sa ato ang pag-trade. And then, diri pod naga-chat ang CEO nato nga si Sir Martin. So, si Sir Martin, since investors man ta niya, investors ta sa ilahang company, naga-ask gid na sila, no? Nagapangamusta na sila sa inyo, ha? Kung naamoy questions or clarifications, naamoy wala na sabtan, about sa ato ang investment, about sa protocols or unsa man, or simple mga musta lang gid pud na sila.
So sa ilaha, as part pod no sa, or as a mutual respect na lang pod between an investor and a CEO, kinahanglan gyud pod ta mo reply sa ilaha maskin once in 24 hours. Again, maskin ka isa lang sa sulod sa isa ka adlaw. So mo reply gyud ta sa ilaha. Okay? And then ang Binance, mo ni siya ang app kung asa ta mag-convert sa ato ang Philippine peso padulong sa dollar. So kumbaga, agianan lang gid na siya no sa ato ang kwarta. Kay pesos man ang naa sa ato dili man na siya ma-convert dayon to dollars pag maubot sa Riscoin. So dapat moagi sa ta atong either Binance, either OKX, either Mexi, ana kay para dito nato pakambyoan ang ato ang dollars to pesos. So, vice versa lang po na siya if ever nga mag-withdraw po ta. So, from Riscoin, pakambyoan na to ang dollars na to pesos dito sa Binance, OKX, or Mexi before siya ma-transfer to any of your preferred nga kanang butanganan. Either sa GCash ba, GoTime, Maribank, Online Bank, kamo na bahala. Okay. So, diri, so sa makita ninyo, no, naatay nakabutang diri nga ang i-deposit nato is, or ang minimum nato is $500. And then, ang maximum nato is $2,000. So, mo lang po di ang isa sa mga butang na ganahan nako ani nga investment. It's because kontrolado siya, regulated siya. So, kadtong mga tao nga very capable, very able nga mag-invest og millions, they cannot do it. Tungod kay kontrolado man ta kanang sana dili man pwede ni kay Sir Martin. So katong mga very capable, dili ni pwede makapitalize nga investment. So maximum ta $2,000 or that's around 120k. Pero karon man good, ayo lang ninyo siguro ni pansinan ning 30k nga minimum ug 120k. Ang inyong i-put into mind is ang dollars. So $500 and $2,000. So karon man good, medyo taas gyud ang ato ang dollars. So $1 is approximately mga 60 pesos mga ana. So ang 30k minusan pag yun og kanong processing fee sa Binance ba na Mexi or OKX, dili gid enough ang 30k. So mo extra gid mo ana og mga 500 pesos to around 1,000. So usually kung naami ipa invest no nga investor, ginapa either 30,500 gid na namo and above ana siya. Kay para $500 yun ang masulod sa inyong account. And then, ang next is, muna ni siya ang, once nga maka-deposit na mo, muna ni siya ang itsura no sa ato ang application. So, makita ninyo mo ni iyang interface, tapos, basig ma-overwhelmed mo ha, kay nakakita mo nga murag na may mga ECG dira, kani, murag na yung mga ECG lagi, Doc. So, actually, wala tayo labot na anak, no? So, later on, i-share po na ko sa inyo ha kung saan pag-trade. Maski pahapyaw lang. So, ayaw lang gid mo ka-overwhelm kay kani, dili gid mo nga to ang mga pang tuklokon. Now, karon, sorry ha, ipang erase lang sa nako. Ayan. So, karon, kung maka-join na mo, naamoy duha ka klase sa bonus na ma-receive. So, number 1, katong dollars from the company, and number 2, kaning bonus signals. So, kaning number 1, kaning dollars from the company, nagadepende na siya sa kung pila ang inyong gibutang. Okay? So, kung $500 ang inyong gibutang, maka-receive mo og $15 gikan sa company. Kung $1,000, that's around $70. And then kung $2,000, that's around $160. Now,
kung moingon ka og 15 bonus signals, mo na ni siya tong i-divide nato into 5 days. So 15 divided by 5 days, meaning na kay additional nga tulo ka buok bonus signals for 5 days. Okay? So kani hinumdumin ninyo ning tulo ka bonus signals for 5 days. Okay, explain ako na later. Now, in growing our asset, muna ni siya tong ato ang ginatawag nga copy trading. Okay. So, sa copy trading, di ba, mo nino ang bond chat. So, makita ninyo na atay group chat sa bond chat. Pag makita na ninyo, moingon na si Sir Martin, please enter the following transaction code. Kani, mo na siya ang inyong i-copy. Kumbaga, mo na siya inyong ilong press. Tapos, i-open ninyo dayon ang kaning Riskcoin nga application. So, sundin ninyo ang mga numbers, ha? So, pag-open nimo sa katong Riskcoin, kani, balik ta diri ha. So, pag-open ninyo, mo na no, ang itsura, moadto mo diri sa futures, kaning akong gisirkilan. So, pag-abot sa futures, mo na siya ang inyong una nga pisliton. Tapos, adto mo sa invited me, kay gi-invite lang man ta ani nga mag-trade. And then, pag-abot diri sa box nga may nakabutang please enter the order code, dira nimo i-paste ang code. Tapos, imuhang i-click ang confirm, and then i-click na pod nimo ang done okay. So, para makabalot ta nga naka-trade yun mo, moadto mo sa position order. Pag namoy makita nga pending, meaning naka-trade na mo ana. Okay. Sige. Oops. Gan kay sulat-sulat. Okay. Sige. So, kani, i-explain na nako ha. So, sa pag-copy trade na to, ang ato ang gina-trade lang ana is, again, 1% of your existing asset. So, kung ang imuhang current asset is naaka sa 1,200, ang 1% ana is 12. No? Sorry. Is 12. So, ang $12, mo na siya imuhang gina-trade. Now, ang sa to ang trading, kaduha ta mag-trade yun on regular days. So, kung mingon ko regular days, everyday na siya, kaduha gid ka mag-trade. So, that's between 1 to 1:30 p.m. and 7 to 7:30 p.m. So, gibutangan na mo na siya og range, no? So, naay 2, tungod kay, dili man gud mi kabalo sa exact time kung kano sa ihatag ni Sir Martin ang code. Tungod kay, before na siya mohatag og code, naga-conduct na siya og lectures sa group chat. So, ang iyang lectures, daghan kina siya, klase-klase na iyang lectures, may it be about how to, kanang, ito na, words of encouragement niya sa inyo ha, or mga reminders niya, mga stories of some people pud no nga mga nauna sa ato and even kanang mga different processes sa pagpasulod sa investor ana. So klase-klase gid na ang iyahang mga lecture. And then everyday gid ni siya, meaning maskin pag Sabado, Domingo or holiday naga-trade gyud ta. Okay? So karon, di ba gipa-remember ta mo atong 3 bonus signals for 5 days. So kanang 3 bonus signals, ma-incorporate na siya diri sa inyohang pag-trade. So kumbaga, 3 bonus signals plus 2 signals nga regular, meaning for 5 days, kalima mo mag-trade. So, ang nakanindot ana is, the more manggod kadaghan mo mag-trade sa isa ka adlaw, syempre, the more pod nga mas paspas mo saka ang inyong asset. So, muna nga, daghan kayo mi og uban pod nga investors, no, nga kanang ginagrab na nilang opportunity nga pag mosulod sila, napod din sila ipasulod nga
kanang subordinate nila tungod kay mahimong straight 10 days nga kalima sila mag-trade. No? So, ano gid siya? Dako gid siya nga tabang nga paspas nga mosaka po ng imuhang asset. Now, naatay ginatawag nga profit sharing. So, by the name itself, naga-share ka sa imuhang ginansya sa pag-trade sa company. So, usahay 50-50, usahay 52%. So, ang mapadulong sa ato 50 to 52%, and the rest sa company. So, kani siya, this is actually a very reasonable nga price. Tungod kay syempre win-win pud ta sa company, no? So, dili pud pwede nga kanang kita sige ra tagdawat gikan sa company nga ang company walay madawat sa tuwa. So, pag mag-trade ta, kuan gid na either 50-50 or basta nag-range of 50 to 52% para sa tuwa, and then the rest of the profit maadto sa company. So, that is actually okay. Kay business man good ni siya. So, pero wala gyud times ha nga kanang mas dako og nakuha ang company kaysa sa atoa. Actually, makita man na ninyo sa application kung pila ka percent ang naadto sa imuhang asset, ang nadugang, and pila ang dollars nga nisulod gyud sa imuhang asset. So, naaman tay historical orders dito. Now, anyways, let's talk about this one. So, I'll give you an example, no? So, for example, nisulod ko, $500 ako ang gibutang. So, makadawat ko og $15 gikan sa company. So, akong total, 515. Now, karon mag-trade naman, 1% sa 515, maulang na ang ako ang i-trade. So, kaning 1%, this is already fixed. No? So, ang company, sila'y nagbuot ana. Dili na siya nimo pwede mailisdan. So, 1%, that's 5.15. So, after sa pag-trade, let's say approximation lang, 2.58 maadto sa imuhang account, madugang, and then the other 2.58 maadto sa company. So, automatic na siya hanga mo add dito sa imuhang assets nga part. So, di ba 2.58 man to. So, 515 plus 2.58, that is equal to 517.58. So, kaning 517.58 nga imuhang bag-o nga asset, kay nisaka naman siya, mauna pod ni ang next nga basihan sa imuhang 1%. So, kumbaga, dili gyud stagnant nga kung kutahay $500 imuhang gibutang, ang 1% nimo all the time is $5 lang. So, again, imuhang 1% nagasaka na siya. Imuhang 1% nagadepende sa imuhang existing or sa imuhang current nga asset. Okay? Sige. Okay. So, if you want to go fast, you can go alone. So, actually, okay lang yun kayo. What I mean by this one is, kanang, pwede ra gid ka nga mag-copy trade alone. Kay, ang imuhang asset, musaka siya by 43% per month if pure copy trading ka. So, kung $500 imuhang gibutang, karong April 15, pagka May 15, mahimo na siyang $715. Approximation lang niha. And then, pagka June 15, syempre, musaka na pod na. So, plus 42% na. So, okay ra gid kay na siya. Pero, this strategy is somehow slow gid siya. Pero okay lang, kay at least slowly but surely man naman gid gihapon kay ma-withdraw na. So, actually, naami duha ka kauban nga wala gid pud sila ilahang own nga investors nya maka-withdraw man sila. So ang katong isa na mo kakauban kaduha na naka-withdraw. So since September siya nagsulod, no, kaduha na siya naka-withdraw. Gantong isa sulod siya November kay isa pa siya naka-withdraw. So at least maka-withdraw gud gihapon. Pero if you want
if you want to go far, you can go together. So, ang pasabot ani is kanisya. You can grow your team, you promote it to your family, to your relatives, to your friends, and share your experience with the Seagull Alliance. Okay. So, sorry ha, daghan kung sulat-sulat dere. Okay. So, actually, kanisya, this type of strategy is what we call dynamic. No? So, dynamic nga income. Kumbaga, dili siya constant nga mao lang na ang ginasaka. Kay katong magong ganina, katong sa static nga income, kung pure copy trading lang ka, gasaka siya pero constant lang. Kumbaga plus 2.5 plus 2.5 plus 2.5, ana lang siya. Whereas kung sa dynamic, kanang tingala kakalit lang siya dako kay gisaka, murag ana siya ba. So, ang reason manggod ana is if for example na kay ma-encourage nga investors nga mosulod, na kay ma-receive of course nga referral bonus. So kaning referral bonus nagadepende pod ni siya sa kung pila ang gisulod sa imong investor. So if $500, that's $25 ang imong ma-receive. If $1,000, $70 ang imong ma-receive. And I think if it's $2,000, mga around 160 po. Ano siya. And then, napagyud kay $30 nga meal subsidy gikan sa company. So that is around 1,800 pesos. So kani siya actually gibutang ni or gi-add ni Sir Martin sa mga iyahang ginahatag nga bonuses sa atoa. It's because sa US manggod murag ga-expect na sila ba nga kung naka-investor imo gid na silang pakaonon. So mo na nga naagid kay automatic plus $30 na. So mo na siya. And then kaning 15 trading bonus signals same siya atong pagsulod no sa inyong investor nga ma-divide siya into 5 days. So kumbaga for 5 days pod kalima pod mag-trade ang kadtong nag-invite. Ang gisulod sa inyong investor is niabot na sa half sa inyong current asset. Okay? So, i-explain lang nako further. So, for example, si Sir Jun, ang current asset niya is $1,000. Ako, investor ko niya, musulod ko $500 akong ibutang. So, di ba, ang half sa 1,000, that is 500. So, kumbaga niabot ko sa half sa iyahang asset. So, aside sa ako ang makadawat aning 15 trading bonus signals, si Sir Jun, makadawat po na siya. However, if for example, ang asset ni Sir Jun is 1,200, di ba ang half ani is 600. Nya, 500 lang manggid akong ibutang. Mura manggid ni. So, kulang ko og kumbaga 100 para ma-reach ning 600. So, dili sa pagsulod nako, dili maka 15 bonus signal si Sir Jun. Maka 15 lang siya kung nanapod siya ma-invite tapos ma-suffice ang kadtong 100 nga kulang. Ano na siya. So, mo na nga katong ganina, ako, di ba, August 3 ko ni sulod niya. Sabay na ako ang kita nga August 3 po ni sulod. Actually, wala naman ni naka-half sa asset ato ni June. So, pag sulod na mo kaming duha, nga sabay mi nga ni sulod, nakadawat po si June og katong 15 bonus signals. So, ana siya. Okay. So, nanata sa erase lang yun ako. Nanata sa pinaka-juicy nga part. Okay. So, karon aside sa kanang puntahay no na akay mga investors, naapod kay ma-receive nga dividend
or mo ni siya ang ginatawag na nga sweldo. And this is given every 10 days, no? Every 10 days gid na siya ginahatag. So, kung every 10 days, meaning sa isa ka bulan, katulo ka maka-receive. Kaya nga naman, so ginahatag man siya every 1st, every 11th, and every 21st of the month. Okay? So, naa siya criteria kung kanusa ka matagaan or kung pila ang ihatag sa imuha. Okay? So, mahimo kang manager kung no, maka-receive na ka aning sweldo or kaning dividend every 10 days. And then, ang manager, pagiging manager naton siya ay nagkanda iya nga levels. So, kung level 1 ka, meaning na kay tulo ka direct nga investors and ang imuhang team, tulo ka direct nga investors and then maka-receive ka og $15 every 10 days. So, that's around 2,000 pesos sa isa ka bulan. So, ang mga kauban nato nung investor nga level 1 nga naa diri sila Ma'am Feby. Ayan. And then, mahimo kang level 2 if 5 imuhang investors and ang imuhang team sobra na mo og 15 ka tao. So, kibali, ang mga under, sa imuhang mga under, kaya na napod sila ilahang own nga mga branches. So, that is $40 every 10 days or that's approximately 7,000 pesos in a month, mga anak. So, ang kauban nato no, nga naadiri nga mga level 2 kay sila Sir Benji. Ayan. And then level 3, if unom imuhang investors no nga kanang directly under you and ang imuhang team sobra na mo 50, that's $100 every 10 days or that's around 17K man ata ni mga 17,000 pesos mga anak. So, level 3 ako, level 3 naman ko nga manager. Level 4, if na kay 10 ka investors no, nga direct, and then ang imuhang team, mga around 100 na, so that's $250 every 10 days or that's around 44,000 pesos in a month. Level 5, 15 ka direct investors and ang imuhang team mo exceed na og 200, that's $1,000 every 10 days or that's approximately 177,000 in a month. And lastly, mahimo kang level 6 if na kay 20 ka investors and ang imuhang team moabot og 500 ka tao. So, maka-receive ka og $3,000 every 10 days or that's approximately 500,000 in a month. So, makahappy lang pod nga kanang natay kauban diri sa ato ang Google Meet sa ato ang team mismo nga kanang sa tawag na nahimo ng level 6. Bago lang yun. So, si Sir June, actually, level 6 na siya nga manager. So, sa katong mga experiences po nung ako ang gipakita sa inyo ha, katong si Sir Luis and si Ma'am Bem, mga level 6 na gitput nga mga manager. So, basig na pressure na mo ha, na stress na mo. So, actually, dili gid niyo kinahanglan ma-stress kay at your own pace gid ni tanan diri no. So, si Sir June po, wala po to siya nagdahom nga kanang moabot po siya aning nga level and kuan lang yun, salig lang yun ta, let's trust the process, let's trust the system lang yun po. Kaya kaning 500 ka tao, dili man na niya kaila po tanan. No? So, kuan lang yun ta, kanang syempre, namang kayo mga magkatay-katay namang good na siya. So, if you're aiming for a more dynamic income, then you may opt for this kind of option. Ay. Okay. So, no one gets there alone. So, if you decide to join, syempre, ang team support na agad na siya permanente. Number 1, it comes from Sir Martin. So, if you have questions, clarifications, unsa pa man ang mga problema dira, then you can ask him.
pwede gid na siya nimo i-chat, i-contact ana. Then pwede pud nimo, of course, ang isa pud sa mga una nimo nga daganan gid dapat is imuhang upline. So kung kinsay nag-invite sa imuha. And then lastly, kanang mga leaders na gid, no? So si Sir Jun, sama ni Sir Jun. Now let's talk about, so syempre wala na ko ni na include pa diri nga slide, pero let's talk about withdrawals. Okay. So sa withdrawals, kaniha i-emphasize nako, during first withdrawal lang kinahanglan nga mag times 2 ang imuhang gibutang na asset. So for example, nagbutang ka og $500, kinahanglan mo $1,000 sa ka before ka maka-withdraw. Kaya naman para dili 35% ang makaltas sa imuha nga processing fee. So pag mag times 2 na ka, 10% na lang na ang makaltas ana. So again, basig makaingon mo nung angina man day processing fee oy. Ay syempre, wala maglilibre sa kalibutan na, no? So magbabayad na gani ang parking lot sa SM. So kuan gyud wala naglilibre karon. So syempre this is still business and that is part of the company's way para sustainable pud sila, no? So ang uban man gud nga mga investments kay kinahanglan naasa kay ma-invite or kinahanglan nga nasay mo sulod before ka maka-withdraw, diri pwede ra gyud ta sabay-sabay nga mag-withdraw. So again, kinahanglan ma times 2 kay para dili ka mag premature withdrawal para dili 35% ang imuhang makaltas. Now, if humana kag first withdraw kanang gusto na kano mag second withdraw, pwede na nimo buhaton anytime. So, basta ang mabilin lang yun, kinahanglan mabilin lang yun sa account para magpadayon pa ka, minimum ana is $500. So, kung tahay, pag first withdraw nimo, gibili na nimo $500. Karon nitubo na pud no imuhang asset, let's say nabutang na sa $800 ni murag kinahanglan gid kay nimo kwarta. Nalang gid kay gamitan. So, pwede ka mo withdraw na pud og another 300 for your second withdrawal. So, pwede ka mo-withdraw na po og 300 para sa imuhang kanang second withdrawal. Or depende na kung pila imuhang gusto i-withdraw. Basta dapat, nalay mabilin nga $500 and above. No? So, nagani mi kauban nga, nalang siya kinahanglan gamitan sa iyahang money. Current asset niya that time is mga around $930. Tapos, nag-withdraw lang gid siya og $87. Kaya na lang gid siya kinahanglan gamitan. So, pwede ra gid kayo na siya. So at least no, kani siya nga opportunity makahatag gid sa imuha og kanang means nga if ever gyud naagid kay kinahanglan gamitan naa kay katuhaan na kwarta. Okay? So muna siya. And then nako ba ko nilimtan? Ay tama day kani emphasize lang nako ha. Katugong kay Ma'am Celeste ganina. Sa nakita ninyo, di ba? 88,000 tong iyang gibutang. And then murag tingala mo dako man kayo ang murag isaka sa iyang asset way kanang I mean ang iyang interest ba. So tungod man gud kay nag-start siya og dako. No? So for example, $500 imong gibutang. Di ba 1% ana is $5. I-divide na nato og 2 tungod kay naga-profit share ta sa company. So $2.5 ang imuhang maginansya after that trade, i-times 2 nato tungod kay kaduha ka mag-trade sa isa ka adlaw. So kumbaga, kung $500 imuhang gibutang, mga approximately $5 ang isa ang ginasaka sa imuhang asset every day. Now, kung i-compare nato na siya sa person nga nag-invest og $1,000. So, syempre, $1,000, ang iyang 1% ana, that is $10. Kumbaga, dako na daan. So, divided by 2, tungod kay profit sharing, so $5 times 2, kay kaduha ka mag-trade, meaning, musaka ang iyang asset og $10 per day. So, per day, musaka siya og $10. So, kumbaga, half gyud ang gintang nilang duha. So, nga mas paspas gyud ang mga medyo mas paspas gyud mo saka ang
asset pod sa mga investors nga ang ilahang gibutang initially is katong dako na daan. Especially kanang $1,000, especially kanang $2,000. So ana lang gid pod siya no. Kay again, dako na daan ang ilahang 1%. Pero actually, there really is nothing wrong if ang imuhang ibutang is 30,000 or $500. Kaya ako, I started with that. Si Sir June, he started with that. So, wala gid na yung problema. So, if you think 30,000 is enough, then that is okay. So, more pud gid na ang amuang gina share sa amuang mga orientations. So, kung unsa lang imuhang kaya, wala man ipagsanay diri, that is really okay. Now, since nahuman naman ko sa ako ang orientation, if you have questions, please do ask para ma-address po nato dayon, no? Sige. Okay. So, basig na may questions? Anyone? Yes, Sir JP. Hello ma'am, good evening. Ma'am, kuntahay ma'am, na kay isa kadlaw nga dili ka trade sa time ba kay basig nalubat ba ang cellphone or dili ka di ba maadang asset ana kung nakay adlaw nga dili ka maka-trade. Yes, sir. Dili gid sir. Kay ano man good kanang since wala man kakatuklok that time na kuan lang gito na miss to nimo nga trade ana. Kay usually ang mga codes man good nato nagalast siya 10 to 20 to 30 minutes ana siya. So if wala gid ka kaapa sir, wala gid po madugang sa imong asset. So bantayan gid ay. Yes po, pero actually sir, dili man ta kinahanglan mabalaka ano especially if putahay na atay ato apong mga own nga work ba tungod kay naman tay group chat nga sa Messenger. So kanang group chat sa Messenger mura na siya og naga-serve as alarm nato no nga ay halating trade na kay naman koy ubang tao pod no nga nagabantay gid sila, nagabasa pod na sila sa lectures nga pag mag-chat na sila og done sa GC, then that's the time nga mag-open na mo, then auto na mo chat ana so kay para maka-trade na pod mo. Sumupod na nga mo ang ginabuhat gid in the first place, and then syempre if first time nga if kanang investor ka nga bago pa lang gyud, tawag-tawagan man gid ka na from time to time sa imong upline para ma-remind ka. Kay syempre bago pa man gud na no sa imong sistema, so naagi times nga kanang makalimot gid ta ana mo na nga aside sa mag-advise mi nga magpa-alarm mo, ano gid na ginaingnan gid na namo ang mga upline ninyo nga tawagin ninyo ang inyong mga investors. Ana gid. Noted ma'am, thank you ma'am. Sige po sir. Yes po. Ma'am baning si Ma'am LV or sir? Hi po. Hi Ma'am Del, sorry. Yes po. Question lang, ma'am. Kay, I think it's a crypto trading, no, sa Riscoin. Yes po. Will be the result all the time gain, ma'am, or sometimes na po loss? Actually, Every ma'am, time we trade. ay sige, thank you po. Yes po. Sa ako yung pila naman, August ko nag-start 8 months nga pagsulod ani ma'am, never gid na lose ang ako ang gina-copy nga code. So actually same man tag codes tanan nga gi-copy niya, never gid siya napildi. And makita gid na siya ninyo sa application. Wait lang. Sige, so kada lang ha. So, naaman siya ma'am sa sa application mismo. And nakabutang gid dito copying history nako is 100%. So, i-open na lang nako pod ang koan. Makita na ba? Ayan. So, makita ninyo copying history 100%. So,
ang giingon gid sa amo ani ma'am, 96 to 99% nga mag-win gid ta sa codes. And then although naagod ni murag na ko'y kaila kato si Ma'am Bem kaduha to siya na lose daw sa pag-trade, pero ginatagaan man gud na sila ni Sir Martin. Mo inform man gud ka na kay Sir Martin nga, sir kanang nagpula ang ako ang kuan sa historical order na ko ba kanang meaning nag-lose siya. So mo inform man na siya kay Sir Martin, and then mohatag na si Sir Martin og another code para ma-compensate tong imuhang na lose, at the same time madugangan imuhang asset. Murag katong mo na gito dapat ang imuhang trading ana. So kumbaga murag times 3 siya ang moabot ana. Okay, thank you, ma'am. Sige po. Anyone pa po? Sige, so basig na mo na mag-ask ha kung puntahay na mo investor outside. So, actually, pwede ra kayo sila makatrade. Pero ang ato lang yung Philippine time lang gid ang basihan sa pag-trade. So, actually, naami napasulod bag-o lang under kay Ma'am Arlene. So, from Saudi to Sia. And then, kinahanglan gid mag-download lang po og VPN para makatrade po siya sa Riskcoin. So, moto, Philippine time ang ato ang ginabasihan sa ato ang pag-trade. Anyone pa po? Ma'am, sorry, I have another question, if you don't mind. Yes, ma'am. Go, ma'am. So sa pag-withdraw ana ma'am sa Binance po sa imo to imong na-mention ganiha, do we have to open an account in Binance or OKX personal account, ma'am, or how do we process the withdrawal? Yes, ma'am. Kinahanglan gid, ma'am. Pero sige lang, ma'am, if ever manggod nga mag-withdraw mo, need gid pud na ninyo magpa-assist gyud mo, advice gid ni magpa-assist mo kay kanang para sure ta nga ano ba nga smooth ang process kay namang gud ni uban nga investor ba nga kanang nag patak-ara pud sila og withdraw kay binilang kuan lang, pero namang gud puy kaakibat nga rules kana lagi si Sir Martin. So katong akong gina-mention ganina nga premature withdrawal, so muna nga mag ano sa gid mo inform mo sa inyohang upline nga magpa-help mo nga, sir mag-withdraw na ko, pwede na ba ana. So kay para sila gid na ang mo help sa inyo ma-process inyohang withdrawal. Sorry, nako kay follow up question, ma'am, sorry. Sige, Kanang ma'am. pag ang na-trade na to sa Riskcoin, so pag abot ana sa OKX or Binance, unsa USD gihapon, ma'am, kay I have an experience in OKX. I did some sa Pi ni siya, Pi network, but I don't know if naka-appeal mo ana. I did it through OKX. Ang amount sa crypto bali ang gawa sa USD con, example lang ha, kung $500, sometimes it goes up and down, ma'am. So kung ang Riskcoin, for example, I don't know kung unsa siya nga crypto. For example, let's say BTC ba na siya? I forgot. When we convert into OKX, naman ko siya amount nga sometimes taas baba. So is it the same sa Riskcoin, ma'am? Actually, ito ang gina-trade ani ma'am is Ethereum. So, Ethereum. yes po. So, kung kuntahay mag-withdraw ka og $300, di ba? Kuntahay mag-withdraw ka og $300, di ba? Maminusan man na siya og 10%. So, mga around $270 na lang. Amot lang kung tama to akong giingon. Basta around 270. So mo nang 270 mo na maato sa imuhang Binance, sa imuhang OKX, and then dito na siya nimong i-sell para ma-convert siya to peso. Okay. Okay. Thank you po. Sige, ma'am. Anyone pa po? Good evening, Doc. Pangutanon sir. ako si Ma'am Susilim sa nasa pangutana. Ma'am Susi. Ay, pangutana, ma'am.
Personal lang daw siya mangutana sa kuha daw. Thank you. Okay, sir. Sige, sir. Ma'am, hi. Sagnati pangutana to imong